expect na yung mga kilig scenes, eh talagang gano'n na pala aabot sa pagkakaroon ng fandom na talagang si Viva, kaya nagpapasalamat yung kay Viva na binigyan nila ako ng pa-love team na alam mo, hindi ko ina-expect. Ang ating microphone to our media friends. Okay. By raise of hands na lang po. Isa-isa po tayo. Okay, and please magpakilala na lang po which media outlet and to whom you are addressing your question po. Hold on, sorry. Okay, so we have from the Manila Standard, Angelica Villanueva. Hello po, here po. First of all, Angelica Villanueva po from Manila Standard. First of all po, congratulations Trisha and Jerome. Sa inyong first ever TV project together. So, mentioning that, kamusta yung chemistry nyo together na nagbabalik kayo sa isang project? Eh, ano yung mga na-discover nyo sa isa't isa pa na doing this project? Well, honestly, ibang klaseng discovery kasi dito eh. Kung napanood niyo si Space Archer, ibang gulat yung discovery ng chemistry namin doon. Kasi kahit ako nagulat ako sa script tsaka sa book na yun eh. Pero dito, ang na-discover naman kasi namin is yung more on doon na kasi kami sa drama. I mean, pareho naman drama, pero dito kasi mas nailabas dito yung pagka-heavy nung mga eksena, more on mas hindi out of the book, talagang out of experience na siya. So, yun, ako parang at some point kahit hindi niya naikwento sa akin, may mga na-feel ako ng mga bubog, masakit sa buhay, nang alam niyo, na nakikita lang siya akong pinapanood sa eksena. In terms of chemistry, kasi parang magandang starter na talaga yung sa Safe Skies. Kasi lahat ginawa na namin doon. So parang mas madali na lang hindi. Alam nila yun. Sa dito parang kumbaga nag-mature na siya in a sense na kailangan makita nila na mag-asawa na kami dito. Ganon. Mas madali actually yung chemistry namin now. Kasi yun nga, since bugbog na talaga kami sa first na ginawa namin project together. And then yung discovery, so far, wala pa akong bago na na-discover sa kanya. Siguro in the, sa mga next na taping days, baka meron pa akong bago ma-discover. Pero kasi still the same. He's still the same supportive na scene partner. Kapag alam ako kasi yung method ko, kailangan kasi kapag wala yung camera sa kanya, syempre hindi naman siya nakikita. So other actors, minsan sinasabi lang yung line. But I would tell him, can you please mag-acting ka pa din para I can react to it. He's okay, kahit ulitin niya lahat ng gagawin ko motions. And I appreciate him for that. Okay. We both did great sa Safe Space Archer. Pinanood ko siya, sobrang galing together. And yung chemistry talaga sobrang malakas din talaga. Kaya sobrang minahal siya ng fans. Going back then, umiyak kayo doon, may mature roles kayo, scenes kayo sa Safe Space Archer. Dito ba, mas intense ba yung mature scenes niyo together? Hindi na mag-asawa kayo dito. Nakadepende po yung kay TV5, mahirap na, baka mamaya makatbigay mo siya. Pero well, may mga scenes din naman na syempre kailangan din natin i-cater from the young ones hanggang sa syempre dun sa mga talagang pinaka-viewer namin. As much as possible, syempre gusto namin, lalo na si Direk, with the script at the series itself, kailangan gitna na hindi natin maano yung mga rules and regulations when it comes to television. If I'm correct, pagkakaalala ko dahil teleserye yun po. So mature scenes, definitely less of that for this. More of mature in a sense na yung mga mga conflicts namin in life is much more it's heavier talaga. Kasi pang buhos. Yeah. Thank you so much and congratulations.
one question kay Charles. Yeah. Congratulations din, Charles, sa role mo dito sa Para sa Isa't Isa. Kilala ka ng audience na bilang isang super fun and energetic na CN sa Cambodia. Pero dito sa Para sa Isa't Isa, ano yung klaseng energy yung binibigay mo dito sa character mo? And then, paano ka nakaka-relate sa kanya? Thank you. I think yung differences po na naging character ko dati sa mga ibang palabas with my character here is, ayun nga po, meron naman po siyang touch of kulit kasi syempre po, high school po yung mga ibang sales ko, so meron naman po siyang touch of kulit, pero hindi po siya yung kulit na, ayun nga po, para CN na laging sinisigaw, ano po siya, pwede you can say bookworm, pero more on, tahimik lang siya, he has his own world. Yun po. So, yun po yung differences nila. Hindi naman po siya big adjustment for me kasi honestly, wala naman po akong actual similarities with him kasi hindi naman ako mahilig naman ako sa time travel pero hindi naman po ako bookworm na gano'n. So siguro, yung similarity ko sa kanya is minsan may sarili akong mundo. Yun lang po. Thank you po. Yes, alright. Thank you so much to Manila Times. Correct po. Manila Standard. Maraming salamat po. At this point, we'd like to call on Manila Times naman po. Yes. Isa for me. My first question is for Jerome. In connection with the question of Angelica kanina. Did you ever imagine na yung love team mo with Chriselle will click? Since previously you've been partnered with a lot of actresses, but with her, did you surprise? First time naman, I think sasagutin ko lang ito ng first time ng ganito. I must say na nung pumasok kasi ako sa industry, wala akong kalam-alam sa lahat. Pumasok lang ako kasi, uy, may mapagkakakitaan na ako finally. Hindi ako tapos ng college, so talaga naghahanap lang ako magkakakitaan. Hanggang sa naging craft ko siya, hindi ako naging fan ng mga love teams. So, may mga naka-work na ako before. Iba't iba na sila Gino Ineza, sila Shai Carlos, madami pa. Claire. Hindi ko siya tinitignan as click. Tinitignan ko lang if na-feel good ako kasama siya dun sa eksena. I think yun pa lang. Tsaka as long as nag-cut yung director, nagsabi ng good take, it's okay. Pagdating kasi sa amin ni Krisha, since nung Sales Guys Archer, nag-good take talaga. I mean, okay. Look test, kahit nung kami, nag-chemistry test kami, tinginan kami, okay lang. Alam ko lang na, okay, audition ito, magkaka-work pa ako. Hindi, madami ako kasunod ng mga nag-audition, doon sila Whitbird, at iba pa. In-expect ko lang na hindi ako pangkilig kung hindi ako pinuha. Sabi ko, medyo nandun ako sa mga role kasi na character. So talagang, pumunta ako kay Viva, in-offer ko lang sarili ko na, sabi ko, ang kaya ko lang pong ibenta is yung skills ko, which is acting ko. Yun lang po ang alam ko. Hindi ko in-expect na yung role na binigay sa akin, bukod sa drama, kasi mabigat yung role niya. Specific kung paano iiyak and all. Hindi ko in-expect na yung mga killing scenes, talagang gano'n na pala aabot sa pagkakaroon ng fandom na talagang si Viva, kaya nagpapasalamat din kay Viva na binigyan nila ako ng ka-love team na hindi ko ina-expect. And sa panahon noon na wala na siya sa career ko at hindi ko na iniisip, dumating pa. Kaya nagpapasalamat ako doon. So ngayon, I must say na kaya kung umabot sa ganito, nag-click talaga kami. Yun na. Did you ever imagine na yung Fish Room love team nyo will get this much support from the fans? Hindi ko talaga. Hindi ko na imagine yun before. We were so focused on our work at the time. Kasi sobrang dami nang iniisip, especially with sa Wattpad adaptation. And there's so many readers na talagang minamata nila lahat. From the visuals, kung paano may mga pegs sila, kung sino. So, kumbaga, wala na sa isip namin na kailangan maging love team tayo, gano'n. So, we just did our job. And then, siguro nag-resonate sa mga tao dahil we really wanted to make it beautiful. And, yun, ang dami namin love na na-receive because of that. And
So we're so grateful. Thank you so much for Strong fans. I love you. We love you all. And then finally, my question to Direct Easy. You mentioned earlier that it took you so long to finally put the material out. My question is why do you think this is the perfect time to release the project? And is it really intended as a series or movie ba nung una? And what's the inspiration behind the story? Anyway, thank you for that wonderful question. Yun nga, sabi ko kanina, yung concept na to, I've been taking care of this since 2013 pa. So talagang, kasi ako, ang favorite film ko of all time is a time travel film. It's called La Jetée. It's a French film na na 20 minutes lang siya, pero it's a time travel film. So I've been always fascinated by time travel films like Time Traveler's Wife or Butterfly Effect, mga ganun. Kasi parang sa akin, yung time, if there's a force more powerful than love, it's time. So it governs every structure in the universe. Like it will bend you, it will stop you, it will be directed to a different direction. So time talaga is more powerful for me. So for me, it's always fresh in you at any specific spatial or temporal discussion na time talaga ang di-discuss nito kasi there's no perfect timing for it because every timing is a perfect timing to study it. Because lahat tayo may regrets, lahat tayo may what ifs, lahat tayo will always go back to the past. I mean, if you scroll your social media, it's all about nostalgia, it's all about back to the 90s, it's all about this, coming back to the 80s or whatever. Kasi we always want to cherish all the beautiful things that happened to us in the past. The fleeting things that we can never have anymore. So parang for me, this is the perfect time also to present this because, you know, parang hindi naman sa ating social atmosphere ngayon, parang we've always been longing for the things of the past. Lalo na parang nagpo-culminate na ngayon lahat ng mga ideas about society, about love, about relationships. So parang tayo, lagi natin gusto i-solidify yung concept natin of preserving our happiness through going back to time. So parang ako, it's worth it na inalagaan ko siya ng maraming taon. Dahil finally, it fell to the perfect people, it fell to the perfect studio, it fell to the perfect platform, and it fell to the perfect format na isa siyang series. Because of course, aabangan mo siya ng aabangan. Because ano bang lagi natin inaabangan time and time again? To be happy and to have a happy ending with someone. So yun lang po. To clarify, how many years yung nantay niyo para... Ako concept ko to since 2013. It's supposed to be a movie for another studio. Pero sinabi ni Lord na, ay hindi, bibigyan natin yan kay Jerome Ponce at kay Tricia sa 2025. Kaya ako, naniniwala ako na mag-clip sila. In-expect ko lang. Sabi ko, in-expect kong mag-clip sila. Ayun. Thank you. Thank you, Direk. Thank you. Also, can we hear the voice of Kapatid Insider, Carl June Canonoy? Tunog ba? Ayun. Hello, good afternoon. Una sa lahat, congratulations sa buong team na Parasite sa isa't isa. And this question is question for all. What makes Parasite isa't isa different from other romance drama that they've done or watched? Okay, for me, ano pagkakaiba sa lupin? Direct naman. No, well, I really have been in the business for a little bit more than 30 years. So, I hindi lang direct. No, but I just can remember encountering a script like this. Na we're in... I feel that this script kasi is parang every actor's dream project. Why do I say that? Because na-feel ko yung balance ng tears and laughter. Yun yung gusto ko, yung puriyak ka na iyak. So even me as an actor, parang wow, nakakaiyak dapat tong scene na to. Pero wow, parang the more pa siya nakakaiyak. For me, when I was reading it. Kasi nga, yung puso na nabasa ko lang sa script. Basta hindi ko ma-articulate, but
That's why it's special to be this project, and I'm really happy to be part of it. This is also my first time to portray a role wherein, you know, she has an early onset of dementia, and I can't help but reflect on my life as well. What if this happens to me, you know? And it's nice that we are also tapping into it, talking about it, because it happens. And yun, at least yung part ng character ko, parang wow. Yeah, I'm happy that Viva gave me this role, because I think it's my first time to portray a role like this. Alright. Gusto kong mag-answer sa first question. Before we continue, maybe also please do acknowledge the presence of President and CEO of MediaQuest, Ms. Jane J. Basas in the house. Ms. Jane. Sige, let's continue po. Mr. Francisco. Hello po, Ms. Jane. Hello po. Magandang ako po sa inyo. To answer your question, what's the difference between this and any other story that we've made? I would be lying if I would say na this is like that. Ito na yun. Parang ganun, diba? Everything is a remix. Everything is inspired by something, including the story. As Derek Casey said, he was inspired by time travel, stories about time travel, time. I feel like I have two unique distinctions about our difference. First is the cast. There has never been a cast like this. Not to say na parang kami the best, but we bring flavor to our stories with the personal context. Jerome and Krisha have their own personal experiences that they would bring to the table as Zion and and Erin, right? And there will never be no other Erin, no other Zion except for the both of them. So there's that. The cast, us as actors, as people, we bring our experience here uniquely with anyone, but at the same time, with enough relevance na maintindihan ng mga tao. So, ako as Poy, I would say as a friend. Sure, we can say na friend is a character you see everywhere, in all stories. Whether it's about time, love, pain, war, whatever. Lagi may friend. But Francis as a friend is something that only I can do. Right here, right now. So, that's one. Second is, alimutan ko yung story ko second one. Yun na lang. Yeah. This is us. This is our story. Sure, it's something that our writers were able to pump up and make with time and effort and creativity. But that's also something that we as actors can bring here. And we hope na makikita ninyo a piece of our characters, a piece of our lives with every line na sinulat ng characters namin. Mapaparamdam namin sa inyo. Yan po. Bad job po, may answer ko po ba sa first question ko po? Ang ganda po na sinabi ng transition ko. Yung dalawa, inaalala niya pa, itatanong ko ba sa kayo? Yung pangalawa, alalahan, ano ba yung sabi ko? Di ba kaya? Ayun, pwede na siguro ako parang first time ko rin yata makakita ng love story na may dalawang tayo sa mga tatlo. Tingnan mo, mali pa ako. Tatlo. So parang iba't ibang timeline, iba't ibang perspective yan. So yeah, parang yun yung differences siguro. And sobrang ganda ng mga twist, tapos siyempre iba't ibang timeline pa. Iba't iba pa yung nangyayari. So yeah, I guess yun yung nagbibigay ng magandang taste din. And siyempre pinaghandaan din ito ni Derek Casey ng napakatagal na rin na panahon. So yeah. Okay po. Kayo po, may answer ka rin po? Ako? Sige. Pili ko ang kinaibahan ito. Ang dami ko na rin kung nakatrabaho, na puntahan mga projects, na love story, ganyan, nakagawa na rin ako. Pero ito ang unang beses natin na mapapanood si Krisha and Jerome sa national TV. Kung ano ang may ihain nila, di ba? At ako, inspired akong magtrabaho kapag nakikita ko silang dalawa. Really promise, kasi ang natural, kaya ang sarap din mag-react sa ginagawa ninyo.
So, ayun, exciting kung ano mapapanood sa kanila. Akala ko lagi kang na-excite sa taping kasi si Francis lagi nagpapakape. Oo, at saka lagi na nalibre si Francis. Ito naman, nasasanay na ako kami. Jerome, kung may answer na rin po kayo sa first question. Well, yung una pa lang sabi ko talaga kay siya, honestly, nakakakilig naman lahat. Pero pinagkaiba lang, kami yung magpapakilig, hindi na sila. Tsaka sa panahon ngayon, na walang nagpapakilig sa television, kami ang magpapakilig sa kanila. Second question ko rin po, question for all na rin po ito. What was your most memorable scene together while filming? Without spoiling, of course, no? Without spoiling. No spoilers tayo, syempre. Ano na? Actually, pagdating sa side nila, sa school kasi, hindi pa namin nasushoot halos lahat. Ang morely nasushoot namin, halos kakaumpisa lang din, more sa amin dalawa lang. So I must say na wala pa, gagawa pa lang ng most memorable scene pa lang. Sa amin ni Krisha, kung nakita niyo yung last clip nung teaser sa well, para sa akin yun yung memorable kasi yun yung first time ko nakita si Krisha na tumulo. Ubus na ako siya, dire-diretso pa din. Yan. Oo naman, director kayo talaga. Hello. I think for me, nag-day 8 na kami. So, since it's a weekly series, you'll expect na every episode, laging busog na busog. Kasi syempre, bubuhos mo lahat dun, di ba? Kasi people are gonna wait for you for another week. Syempre, kailangan bonggahan. Pero, the biggest scene or the most memorable scene for me, one of the big scenes is I shot for 4 hours yata. Yung inciting incident yung sa well. Nung naghiwalay silang dalawa sa well. So I was blown away by both the actress and the actor. It was a breeze shooting it, and at the same time, nag-iiyakan yung mga nanonood sa likod ko kasi nakakaiyak yung, hindi pa edited yun ha, sinushoot pa lang namin. So, sabi ko ang galing ng dalawang to. It was a long scene. It was 6 pages worth of scene na parang ang haba niyang scene. Pero yun kasi pinaka-essentially, yun yung inciting incident. Doon magsisimula ang kwento kung bakit kailangan mag-travel back in time dahil nangyari to. So, it was a long scene with almost nasa 20 shots ata ginawa ko doon or more. Pero they were sustaining their emotions. It's difficult for you to cry tapos pero it's more difficult for you to cry 20 times nang iba-iba yung iikot yung camera sa ulo mo para to cover everything. May top shot pa si Krisha, may galing sa ilalim, may galing dito, lahat iniyak niya. Pili ko tuyo na siya nung gabi niya. Pero grabe, ang galing ng emotions niya. So sabi ko, nakaka-inspire tong ginagalingan nila. So kinagalingan ko rin. So, yun. Na-answer ka rin po ba? Memorable? Po. Ako yung meron kaming scene ni Jerome na full-blown na yung amnesia ko. Nagtititigan kami dalawa. Pero sinasabi ko sa sarili ko, anak mo siya, hindi mo siya boyfriend. Ang pogi eh. Hindi, joke lang. Pinapatawa ko lang kayo, Hindi, pareho ko silang ng mga naging anak eh. Siya sa St. Sky Archer, sa Jerome. Pero even if naging nanay nila ako, I'm actually a big fan of their love. I love you, children! Yeah. But ayun, memorable ko yung inulan din kami ni Direk. Pinaulanan kami ni Direk. Nagkasakit kami lahat. Joke. No, just joking. Following question for Krisho, how does it feel working on your first ever TV5 project as a love team? The feeling? Well, I think hindi yung sa feeling na first time namin mag-work sa TV. I think mas more on dun sa magkaka-work ulit kami. And after, kasi supposedly February pa lang, inilalapit na ito ni Direk, inaayos na. And ito, finally, mas doon na nag-dwell yung feeling namin na parang, ito na finally. Kaya ang sarap sa feeling na ito, e-ere na. And yung feeling na lahat ng binasa namin script, ginawa na namin at
na feed na namin sa isa't isa na, uy, kaya pala natin ito. Sa akin naman po, super happy. Sobrang happy ako. It's slowly sinking into me now na yung mga ginawa namin 8 taping days na ma-acting kami, masaya, malungkot, all emotions. Tapos nung nakita ko yung mga ine-edit na teaser, parang sabi ko, wow, sarap sa feeling na napapanood na namin pahapyaw, yung mga the scenes that we worked hard on. So excited din ako na makita nyo rin, and I wish na everything will turn out well and supportahan ng mga tao, ng mga ating mga kapatid para sa isa't isa. Yes. Thank you so much. Maraming salamat po. Our next media outlet po, TV series Space, Rocky, Bataran, and may request po sa lahat ng media po na 2 questions na lang po, Max. Thank you. Hello po. So, these are Rocky from TV series Grace.com. So, yung first 2 questions ko para kay Jerome and para kay Chris. So, ito, since bago kayong love team, and di ba before you, ang dami ng mga love teams na naglabasan, ang dami ng characteristics. So kayo, ano yung kaibahan ng love team nyo against sa mga ibang mga love team ngayon? Pinagkaiba? Lahat sila di ba, nagpapakilig, yung iba, may drama, more action. So kayo ba, ano siguro as a love team yung kaibahan nyo? Ano yung mahayain nyo para sa mga audience? Kasi siguro at least sa kanila, sa ibang love teams, nakita na nila yung mga pwede nila ibigay. Kami kaya namin gawin pa lang yung mga ginawa na binigay na nila. Dadagdagan pa namin, syempre. Pero yun nga, more than that, kung ano man yung mga kaya namin ibigay, syempre iba pa rin yung aabangan mo kasi bilang si Krisha, si Jerome, hindi yung bilang sila. Kasi lahat naman tayo may kanya-kanya tayong inaabangan. Siguro I guess, mas inabangan nila that time, lalo sa Safe Skies Archer. Yun, I must say. Sa akin naman po, ano ba? I don't really want to compare kasi everyone has strengths naman. Pero sa amin, I feel like it's very interesting to see na si Jerome matagal siya sa showbiz. Diba? And I'm a newbie actress na eager to learn. So we're actually learning from each other, and it translates. Parang napapakita siya on screen kung gaano kami eager na, you know, to make a scene work. So yun lang para sa akin. Sa mga love teams na ba ito, meron ba kayong inspirasyon o hinahangan? Meron ba? Sa akin wala po eh. Ako din yun. Parang siguro, like lang ng mga hindi na-expect na love team, like Titanic. Alam mo yun, yung DiCaprio is a good actor, the actress din. Hindi naman natin sila na-expect natin okay eh. Kahit paano may mga nasundan na Hindi, pero ang ibig ko sabihin, yung mga love team hindi mo na-expect, pero alam mo yun, nag-work bigla, tapos hindi mo nakikita ka sa kanila. Yun. Basta hanggang may kinikilig sa amin, go lang ng go. Yun lang. And yung second to the last question ko na naman related sa time travel. So, confirm ko lang tama na may pagka-fantasy itong series nyo kasi puro time travel ang clinic namin eh. Tama ba direct? May pagka-fantasy siya, tapos fantasy. Ayan, yung last question ko is, sabi nga kanina, di ba, ang dami ng mga lumabas ng kwento about time travel. So kayong dalawa, anong favorite niyo na time travel story? Maybe a movie, series, or what story? Favorite ko yung movie na About Time. Yes, that's my favorite time travel movie. Gusto mo panoorin ulit, that's my favorite, About Time. Ako din eh, yun din eh. About Time din talaga. Pero sa natin na, diba? Yun. Actually, second to the most favorite ko yun. Yung si time travel. Tsaka, makikita mo emotions din. Doon ko mag-believe kasi sa totoo lang. Hindi, anyway, ipagmamalay ko na lang yung sa amin. Kasi sa amin, 3 beses eh. Doon, isa lang eh.
So dito, parang iba't iba, makikita mo iba't ibang character, iba't ibang pinagdadaanan. So I must say, yun yung magandang about that. Thank you. Thank you so much. Yes, let's proceed to the next one. Abante po, media outlet, will be present. Hello, I'm here. Hi, I'm Bixie from Abante and Bix Boss. Bali, ang unang kong tanong ay parang kina Sia, Francis, Paolo, Krishna, and Jerome. Since time travel ang tanong ni Aki, kung may isang bagay sa inyo, may isang parte naman yung buhay yung gusto nyo balikan, ano ito at bakit? Again, sorry, kung may specific na time na babalikan, bakit? Start with Paolo. Siguro kung may babalikan ako, well, ano kasi ito ng buhay ko hindi yung parang dinaanan talaga ng buhay ko na hindi naman alam ng karating. Siguro yung, hindi naman na-addict or what, but siguro nung first day kong makatry ng alcohol, siguro kung babalikan ko siya, hindi ko na sana siya ginawa. Yeah. So, okay naman ako ngayon, so yun siguro. Kung mababalik ko lang yung tanong, hindi ko na sana siya tinignan. Yeah. Pero kamusta yung unang experience mo na tumigil ng alcohol? Siyempre, masarap. Kaya nga nagustuhan ko eh. Kaya nakikipabente. Hindi po. Si Francis naman. Siguro yung unang audition, pa-audition sa akin ng nanay ko nung bata ako. Baka pinigilan ko siya sa hindi ko paaralin ko muna sarili ko. Then maybe revisit that part kung papasok pa ako sa industry or hindi. Pinapanood mo naman pinagsisihan yung pagpasok sa show? It's not that. It's about mag-iisip ka what life would have been if hindi ko nakita ang side ng showbiz as a 4-year-old. Diba? What could life be if naging estudyante lang ako? Hindi artist. Just student. Siya naman. For me, since I'm still young, parang wala po akong exactly parang gustong balikan. Kasi I feel like I've learned a lot po sa process na sa showbiz and everything growing up. So I really wouldn't change anything or I really wouldn't wanna go back. Pero siguro if hindi sa akin personally sa life ko, like in general na go back in time, siguro po nung Spanish era or colonial era, because maybe like I could learn something from the past na pwede ko maibalik sa future na makakatulong para sa present time or something po na gano'n. Sila Jerome at Krishna naman. Kelly, Ana, kayo, ayaw nyo bumalik. Ako, specific people, Hindi, ibig sabihin, gusto ko lang sana silang marinig, baka may gusto balikan sa time. Ako, kung babalik siguro sa time, katulad ng sabi ko sa Playground, may nagtanong na rin sa akin before, babalikan ko siguro yung time paano na in-love yung mom and dad ko. Gusto ko makita. Tapos, tama ba kung mababago? I just curious lang ako, pero ayaw ko baguhin syempre. What if kung hindi sila, nag-end up sila together until now? Ano yung life? Paano ako napalaki ng kompleto sila, ng laging may tao sa bahay, hindi ako mag-isa, bata ko yun. For me, gusto ko pong balikan yung time na yung last moment na okay pa yung lola ko. Kasi yung, paano ba yun? Kasi nung nagkaroon siya ng, nung minatake siya ng aneurysm, I chose to go to work not knowing na yun yung pala yung last time na makikita ko siya. So, I would go back to that time to instead of focusing on my problems na hindi pa naman, kaya namang gawa ng paraan, I should have focused dun sa kung anong meron ako, which is my time with my lola at the time. I would say, I love you, I'm sorry, spend more time with her. Pero for sure, naiintindihan niya yun at proud siya sa iyo.
Thank you. Parang susunod na tanong. Were there moments ba na parang nararamdaman ninyo na para kayo talaga sa isa't isa? Were there moments na nararamdaman ninyo na parang para kayo sa isa't isa? Parang kami sa isa't isa? Ni Jerome? Ng lola ko? I think there's a reason why magkasama kami ngayon. There's a reason why we're put in this project together and also pinagkakilala kami to work sa SSA. So I feel like, yeah, we are for each other. Para sa isa't isa. Of course. There were times, tama ba? Oh yeah. Oo naman. Meron naman. Hindi, sabi ni Direk all the time. Pero syempre, may mga tampuhan din naman kami. Syempre, pag nagkatampuhan, kaya nagkakaroon, there were time. Timeless. Syempre, pag nagtampuhan, makifeel mo ulit yun eh, para sa isa't isa, diba? Thank you. Alright, thank you so much. Meron tayong questions from Malaya Business Insight, from G. Trilliana. Super quick, generic questions for anyone who wants to answer. Do you believe in destiny or sa mga may signs? May mga signs. Naniniwala po ba tayo sa tadhana or sa destiny? Kung naniniwala ba sa ano? Sa tadhana or sa destiny at saka sa science? Well, of course, kahit na, the universe is a grand design that you cannot oppose. So, merong mga bagay that will fall into their proper places. Merong mga bagay na hindi talaga para sa isa't isa. So, hindi talaga utuugma. So, no matter how you navigate your life around, you would always believe that because science and destiny is the only thing that are the only things that will give you hope to press on. Kasi without them, hindi mo alam if I should go this direction or that direction or what if I'm doing is right. So, those things brings you faith in life. It brings you magic. It makes you choose to believe in magic and things na alam mo may kahinat lang yung pupuntahan mo. So, tama lang naman talagang maniwala tayo sa science and destiny. Kasi if not, saan tayo pupunta kung wala? English is yung sumagot ni Direk eh. Hindi ko na yun. Ako medyo magiging safe. Pero sa akin kasi pagdating sa destiny, para sa akin parang kung maniniwala tayo sa destiny, then made na pala tayo kahit yung ending natin. But what life makes us exciting is hindi pa natin alam. So hindi ako naniniwala sa destiny, mas naniniwala ako sa science. Kasi sa science, yun na yung talagang kakapitan mo at yun lang yung makikita mong warning or good points para i-push mo yung thing na yun or someone na yun or yung career na yun whatsoever. Yun. Kasi sa akin katulad nung nag-start yung career ko, umalis talaga ako kasi in-best na audition, hindi pala para sa akin. Pero nung pina-audition naman ako nung last night sa Be Careful, ayaw ko kasi sabi ko, hindi na. Hanggang screen test lang naman ako dyan. Pero dahil nagkaroon ng sign na, sige na, pagbalik ko dito, palaroy na lang kita, sabi ng papa ko. Ayun, matanggap ako. Ayun. Ako po naniniwala sa destiny and science. Kasi, via experience, I think. Kasi, there were so many times na mag-give up na talaga ako sa showbiz so many times. Siguro 4 to 5 times. Pero I always end up going back. Redirect talaga ako sa kung ano, what I should be doing. And now I'm here na para sinasabi sa akin na ito talaga yung para sa'yo. Para sa, yun, parang yung destiny ko. So I believe in science and destiny. Alright, ladies and gentlemen, palakpakan naman po natin.
para sa isa't isa. Thank you so much to Jerome, Christian, the whole cast. Of course, syempre maraming salamat din po sa inyo. Sa mga pumunta pa dito, our media partners, media outlets, palakpakan nyo